binasag na ni Pangulong Bongbong Marcos ang katahimikan. Maraming naghihintay dito sa statement ng presidente kung bakit na-relieve si General Torre bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Kasi maraming lumabas ng spekulasyon ka-coffee, no, kung bakit na-relieve ang dating hepe ng PNP. Napakahusay naman ni General Torre. In fact, no, na-miss talaga siya ng ating mga kababayan dahil magandang performance ni General Torre, no. Maraming spekulasyon. Una, lumutang yung hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ni Chief Torre o ni General Torre at ng NAPOLCOM patungkol po sa reshuffle ng mga opisyalis po ng PNP. Pangalawa naman po itong congressional insertion, yung pagpapasok po ng 8 billion pesos na gagamitin umano, once na maaprubahan po yan, pambili ng mga armas na hindi po pinirmahan yan ni General Torre. Ano ang totoo? Sige. Kasi malinaw, ang presidente hindi niya alisin si General Torre nang walang matibay na batayan, walang matibay na dahilan. Ang dahilan ay ang hindi pagsunod ni General Torre sa kautusan ng NAPOLCOM o ng National Police Commission. Ang Philippine National Police under po yan ng NAPOLCOM. Sa madaling sabi, kung hindi ka sumusunod sa amo mo, sabi nga sa kasabihan, if the kitchen is hot, get out of the kitchen. So hindi nagustuhan niya ni General Torre, ayaw niyang sundin yung kautusan ng NAPOLCOM, dahilan po para matanggal siya dyan sa Philippine National Police. May paninindigan, di ba? Yun ang kagandahan dito. Naninindigan si General Torre sa take niya, sa side niya. I will make a stand. Ayaw ko sa ginagawa nila. Come what may. O, di ba? Idihiro si General Torre dyan. Anyway, sige, pakinggan muna natin ang buo. Yung sinasabi ng presidente. Nasa balita ito ng Manila Bulletin. Kahapon ito, isa panayang kay PBBM eh. Pwede nyo rin i-check, no? Pero anyway, sige, basahin ko na lang sa inyo, no? Hindi ko talaga kayang gawin. Marcos says Torres removal due to disagreement with NAPOLCOM. Kumbaga, isinugal na ni Torre yung kanyang pangalan. Bahala na kung matatanggal ako pero ayaw kong gawin yan. Sa NAPOLCOM, ha? Sige. President Marcos has revealed that the reason for General Torres removal as the Chief of the Philippine National Police was due to his disagreement o hindi pagkakaunawaan sa Philippine National Police Commission o National Police Commission, not the Philippine PNP and the National Police Commission or NAPOLCOM. Meron pong disagreement. It was because he did not agree with the directives that were coming out of NAPOLCOM. Yan po yung sinasabi ni PBBM sa kanyang interview sa Phnom Penh, Cambodia, bago po siya umuwi ng Pilipinas nitong Martes po, September 9. So sa madaling sabi, mas mataas ang NAPOLCOM, may utos ang NAPOLCOM, may directive ang NAPOLCOM, pero hindi sinunod ni General Torre. Ikaw, parang amo yan, amo at empleyado, kung ang empleyado mo hindi sumusunod sa iyo, what will you do? Tanggalin sa pwesto, di ba? Kung may disagreement, as long as valid, may pinagbabatayan, kasi maintindihan mo rin naman yung side ng NAPOLCOM, no? May mga sinasite silang rules na violate ni General Torre. Doon sa mga reshuffle ng mga opisyal niya, sinabi na ng NAPOLCOM na bawiin mo yan, pero hindi pa rin ginawa ni General Torre. So yan po yung dahilan. Again, ang presidente po nagsasalita dito, ha? Hindi po si Rimulya, ang presidente Marcos. Ang presidente hindi magdidesisyon yan kung hindi siya fully convinced doon sa dahilan. Sa madaling sabi, if you have to take sides between the President and General Torre, malinaw na may paglabag si General Torre base sa statement ng Presidente. Pero ang malinaw naman kay General Torre, na panindigan niya yung kanyang paninindigan. Yun ang kagandahan dyan. Lalaki siyang kausap. Diba? Kung ayaw ko, ayaw ko. Hindi dahil gusto nyo, titiklop ako sa gusto nyo, sa tingin ko mali yan. So pinapanindigan ni General Torre yung ganyang mindset, ayaw ko, ayaw ko. Kasi sa tingin ko mali yan. Ang sinasabi naman ng Presidente, ang mas mataas sa PNP ay ang NAPOLCOM. Under siya ng supervision ng NAPOLCOM. At ang NAPOLCOM, meron siyang batayan ng paglabag ni General Torre. Again, ang pinupunto ko sa inyo, ang Presidente hindi magdidesisyon yan kung hindi siya fully convinced doon sa reason. Kayo na ang bahalang humusga. Diba? Sabi ni PBBM, i-quote ko siya dito ha, and there is a very clear chain of command that the civilian authority is the overweening authority when it comes to the police. Sa madaling sabi, dapat sundin ang NAPOLCOM. Dahil yan po ang civilian authority. Nagigets ninyo? Because the police is essentially, technically,
a civilian organization. And NAPOLCOM is the civilian authority that has the authority to monitor. Sabi po ni PBBM. Malinaw na yan ha, para matapos na pong itong issue kay General Torre. Sabi niya, dagdag pa ng presidente, no? It has powers, very specific powers in terms of the appointments. Doon nagka-problema si General Torre sa appointment ng mga general no? Nang walang approval ng NAPOLCOM. So, kumbaga, nag-decision si General Torre dyan kasi parang may category yan anong klaseng official ka, no? Parang nakalimutan ko lang yung exact, basta may level yan. Pag naabot mo itong level na to, hindi ka pwedeng mag-appoint or mag-release ng appointment papers kung ganyang level ganyang level na posisyon without the approval of the NAPOLCOM. Yun ang na-violate ni General Torre base po sa statement na ito, no? It has powers, very specific powers in terms of the appointments, and that is why they disagreed. And we cannot, alam naman natin, uniform service yan. Kailangan masundan ang chain of command. So that's why, sabi po ng presidente. Chain of command ay very importante sa military at sa police. Di ba? Kaya nga may mga sinasabi tayong good soldiers. Hindi pwedeng maraming boss. Sa PNP, hindi pwedeng maraming boss. Dapat isa lang ang nag-uutos dyan. Ganon din po sa military. Chain of command. Kung ano yung utos ng taas, yun ang susundin mo. Kaya dyan ang galing yung term na good soldier. Kailangan mong sumunod. Kung ayaw mo sumunod, umalis ka. Diba? Yun yung sinasabi, if the kitchen is hot, get out of the kitchen. So, malinaw na hindi sinunod ni General Torre ang chain of command. Kasi yun ang utos sa kanya ng higher ups niya, ng NAPOLCOM Hindi niya sinunod kasi naninindigan siya na tama siya. Ganon din ang NAPOLCOM, naninindigan siya na tama siya. So, nagkaroon ng disagreement. Nagkataon na sa tingin ko mas malapit sa kusina itong NAPOLCOM o mas matibay yung kanilang grounds dahilan para maniwala ang presidente kasi we have to trust the wisdom of the president. Matalino ang presidente. Ang presidente ay well-advised. Andiyan dyan si Lucas Bersamin. Napakahusay sa batas niyan. Diba? So I don't think na nagkamali si presidente dito sa pagkatig o pagsuporta sa desisyon na pansamantalang i-relieve si General Torre. Pero hindi pa naman huli ang lahat Again, relieved pa lang po si General Torre. With his accomplishments, sa mga nagawa niya, sa husay ni General Torre, malay mo, mabalik pa siya bilang hepe ng Philippine National Police. Kasi as of the moment, acting pa rin po siya. Acting PNP chief pa rin po itong si Nartates. Relieved pa lang po si General Torre. So may chance pa na makabalik siya bilang hepe ng Philippine National Police. Hindi natin alam, malay mo, kaparusahan lang ito sa hindi niya pagsunod sa NAPOLCOM. Base sa report Kasi posibleng may mali din naman ang NAPOLCOM, di ba? Ito ay mga facts na sinasabi natin we're not taking sides between the President and General Torre. Pero ito po yung facts na lumalabas ngayon. Marcos bared that he had, and I quote, many discussions about it with Torre beforehand, but the latter strongly refused to do it. Very strong yung statement na yan. Maraming beses na pinag-usapan ni General Torre at ni PBBM. Marami kasing binasyagan din na sa presidente, di ba? Ang presidente na mismo nagsasabi, maraming beses namin pinag-usapan ni General Torre yung issue na yan. Ang problema, ayaw sumunod ni General Torre. Ayaw niyang sundin yun. Kung ano man yung kautusan ng NAPOLCOM na yan. Naninindigan. Yan ang may paninindigan. Di ba? Very strong statement. We had many discussions about it with Torre beforehand, but the latter strongly refused to do it. Ayaw gawin ni General Torre kung ano man po yung pinag-usapan nila ni PBBM, which is about nga doon sa appointments na hindi dumaan sa NAPOLCOM. In his latest podcast aired on Tuesday night, Marcos also talked about Torre's relief, where he quoted Torre saying, "I don't agree with what they do." Yan ang may paninindigan. Sinasabi ni General Torre, hindi ako sumasang-ayon sa ginagawa ninyo sa NAPOLCOM. I don't agree with what they do. Sabi ni General Torre. Hindi talaga sila magkasundo ng NAPOLCOM. Talaga sinasabi niya. Sabi ni PBBM, I don't agree with what they do. So kung patuloy na mag-aaway ang NAPOLCOM at General Torre, dapat may magpaka big boy. At dapat ang presidente ay kumilos. Kesa hayaan niya itong rift sa pagitan ni General Torre at ng NAPOLCOM. Nagigets niyo yung punto ko. Bilang head of state, bilang presidente ng Pilipinas, kailangan aregluhin ng presidente yung rift o yung alitan sa kanyang mga tao. Nagkataon, si General Torre kinausap ng presidente pero naninindigan siya na ayaw niya ang ginagawa sa NAPOLCOM. Inareglo na ng presidente kesa lumala pa yan. In fairness kay General Torre, wala siyang masamang tinapay sa administrasyon. Wala siyang masamang tinapay kay President Marcos, which is sinabi niya rin sa kanyang mga interviews, sa kanyang statement. It is just that ayaw niya
sa sinasabi ng NAPOLCOM. Hindi sila nagkasundo ng NAPOLCOM. Pinapaliwanag, nag-uusap nga kami. Sabi ko, hindi. Sabi niya, may chain of command yan eh. That's the civilian authority. Hindi mo pwedeng hindian yan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi po ni General Torre, base po sa statement ng ating presidente. The president said he told Torre he will relieve him. To which the general replied, what can I do? Yan ang sagot ni General Torre. Nung sinabihan siya ng presidente na tatanggalin muna kita sa pwesto ang sagot ni General Torre, what can I do? What do you think? I think he was also like a good commander. He was protecting his people, sabi po ni PBBM. In fairness, talagang napatunayan ni General Torre dito ang pagiging isang maayos na komando o commander. He was protecting his people. Sana all. Ganyan si General Torre. Sa paglalarawan ng presidente, he was protecting his people. He was a good commander, or he is a good commander. Although Marcos relieved Torre, he said he did not lose confidence towards the former Philippine National Police Chief. Magandang cambio yun Kahit na natanggal po sa pwesto si General Torre, nagtitiwala pa rin po ang presidente sa kanya. Tiwala pa rin ako kay General Torre. Yan ang sinasabi ng presidente dito. Kasi sa ganda ba naman ang accomplishments niyan Sino ba namang pulis ang kayang magpakulong kay Duterte? Sino ba namang pulis ang kayang labanan ng pressure sa pag-aresto kay Kibuloy? Kumilos ang Senado, kumilos ang mga mambabatas, ang pulis, ang taong bayan, pero hindi nagpatinag si General Torre para maaresto itong si Kibuloy. Siya lang ang nakagawa niyan. Kaya nga sinasabi ng presidente, still, tiwala pa rin ako sa kanya. O hintay lang kayo ka-coffee. Huwag niyo muna i-bash ang presidente. May reason yan. Again, we have to trust the wisdom of the president. May dahilan yan kung bakit natanggal. Ayan nga po yung dahilan, ang hindi maayos o disagreement ng NAPOLCOM at niya ni General Torre. He was even considered to be appointed to a new position, which has yet to be revealed since his removal from the PNP top post. There have been rumors that Torre will be included in the independent commission tasked to investigate flood control anomalies, but there has been no confirmation from the palace. Abangan ang susunod na kabanata. Yan po ang sinasabi ng presidente kung tinanong siya kung magiging parte ba nitong probe team itong si General Torre. Malay mo. Kasi ang sa presidente naman mismo nang galing, hindi pa rin po nawawala yung kanyang tiwala dito kay General Torre. Sa madaling sabi, malaking tulong pa rin po siya sa gobyerno, sa administrasyon ni PBBM. Kailangan pa rin po ng presidente o makatutulong pa rin po si General Torre sa admin ni PBBM. So bakit mo sasayangin yung talent na yan? Diba? Yung husay na yan ni General Torre. So ang tabayanan natin, baka sabi nga kung may nagsasarang pintuan, may nagbubukas na bintana. Kung may nagbubukas na bintana, minsan may nagsasarang pintuan. Diba? Hintayin lang natin. Baka mas maganda pa ang dumating kay General Torre. Remember, si PBBM natalo siya sa pagka-presidente at kapag ka-vice presidente 2016. Diba? Pero naging presidente siya ngayon. Baka hindi pa panahon o baka may kailangan na tayong hintayin. Baka ito ay isang test, diba? Na kinakailangan paglampasan ni General Torre. Hintayin lang po natin kaya chillax lang tayo ka-coffee kalma. We're not taking sides Sinasabi lang po natin yung facts. But of course, I always support the president. And hindi ako naniniwala na eng-eng ang presidente na makikinig lang sa bulong ni Rimulya. Na eng-eng ang presidente makikinig sa chismis. Ang presidente natin, matalino yan. Napapaligiran niya ng intel data, napapaligiran niya na mahuhusay na abogado in the name of Lucas Bersamin. So yung mga desisyon niyan, well-informed yung kanya mga desisyon na ginagawa. Again, i-trust natin ang process. Yun na, di ba? Let's look at the silver lining nitong sitwasyon. I-trust natin, pagkatiwalaan natin ang presidente. May dahilan yan kung bakit niya ginawa.